nag-issue ang judge? Hindi, yun na nga eh. Ang point dito is, deponent per se should have a direct knowledge. And of course, may problema ang judge. But at the same time, may problema kayong mga pulis. Alam mo bakit? Because you're forcing it to have a deponent without direct knowledge and you talk to the judge, in which ang judge ito may problema. Sa abuyog, sir, na search warrant, di ko po talaga, sir, Okay, now, dun sa Baybay. Civilian, sir, Paul Olindan. Sino? Paul Olindan. O, Paul Olindan. Opo, sir. Is Paul Olindan a jail guard? Hindi po, sir. Detainee? Detainee ba siya? Dati, sir. Dating preso yan, sir. Oh, eto, Colonel Marcos, dating preso. Oh, kailan siya nakalabas sa bilangguan? Ano siya, sir? Naka-parol eh. Oo nga, kailan nga nakalaya? Kailan nakalaya? Hindi ko alam ang... Matagal na, before the incident happened. Oh, matagal na po. Okay, now, how can a deponent should have a direct knowledge? Di ba? Yes, sir. O, paano siya magkaroon ng direct knowledge doon sa selda, sa cell ni Mayor Espinosa kung he's not anymore a detainee? Pinipilo to kasi. Gumagawa kasi kayo ng kalokohan eh. Sir, ang humaharap po kasi sa judge. Hindi, tinatanong ko sa iyo, kung ang deponent mo is a former PDL, under parole, anong direct knowledge doon sa loob ng silda ni Mayor? Ang nagdadala kasi, sir, Sandali. Sandali. Yes, sir. Oh, yung deponent mo, may direct knowledge ba? Wala. It will be based on the appreciation. Hindi nga, ito nga ngayon, tinatanong kita, he's not anymore a PDL, under parole, he was not there in the jail, and still you use him as a deponent because you have something plan, a different plan for Mayor Espinosa. Oh. Mr. Chair, clarification, Mr. Chair. Yes. Regarding this issue, Mr. Chair, yes. Okay. I'd like to ask in layman's terms, Mr. Chair. Dahil yung police gusto nilang gawin yung trabaho nila, na makakuha sila ng search warrant, kasalanan ba nila na yung judge ang mag-issue ng search warrant? Now, if there is a jurisprudence from the Supreme Court, bakit nag-issue ang judge? Hindi, yun na nga eh. Ang point dito is, deponent per se should have a direct knowledge. And of course, may problema. OMG, Congressman Paduano. Lolo ka na ha, matanda ka na. Diba, alam nyo naman na mas madalas na inuugnay ang mga biktima ng AK sa mga taong sinasabi nila na sangkot sa krimen. Alam nyo yan. Yung mga sangkot sa krimen tulad ng pagkakaw, droga, at iba pang mga masamang gawain. Yun yung mga biktima ng AK na yan ha. Hindi yan sila mababait at hindi yan sila mga inosenteng tao. Alam nyo na mas mahalaga din na bigyan nyo ng pansin ang mga biktima ng krimen. Dapat na magkaroon sila ng hustisya at tulong mula sa gobyerno. Hindi yung ganito na mas binibigyan pa ninyo ng pansin at para bagang mas mahalaga pa ninyo ang buhay ng pag-Lord na yan kaysa sa mga biktima nila. At nararapat lamang na mabigyan sila ng suporta at katarungan kaysa sa mga pinaglalaban nyo dyan sa Quadcom hearing na yan na mas ginagawa ninyo na para bagang mas lumalabas na sila pa yung kawawa. Ang gusto nyo lang naman talaga ay madiin ang mga Duterte sa lahat ng mga nangyayari, diba? At alam din namin ha, ikaw, Paduano, ay isa ka ring NPA, diba dati, na humiwalay sa grupo at naging leader ka, diba, ng Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongkayaw Brigade, na RPA-ABB, na kinilala ka namang alias na si Karapali Luwalhati. Diba? Judge. But at the same time, may problema kayong mga pulis. Alam mo bakit? Because you're forcing it to have a deponent without direct knowledge and you talk to the judge, in which ang judge ito may problema din, then you operate not on the reason of the items supposedly under the search warrant. Yun ang malinaw eh. Namatay si Egay Alvarez. Hindi ko sinasabi na he's not the Lord. In fact, ako alam ko, he's the Lord. Pati source niya, pati yung namatay doon sa Dapicol. But of course, it's a different thing. It's a different story. We're talking about extra killing here. And hindi to simpleng coincidence. Hindi simpleng coincidence.
Kasi dalawang jail sa Leyte ang nangyari, you serve a search warrant and the result is namatay yung mga alleged lords or narcotics, politicians. Yun pong totoo. Di ba? Ang sinasabi ko, I am not defending the lords. But what I'm saying is, you're violating the law. Because you have a different purpose in getting the search warrant. Yun ang malinaw. And history is telling us now. It never happens na lumabas ang katotohanan during the previous administration because that is part of war. Yun ang malinaw. What? Bro, Chairman what are you ako? talking about, man? Congressman Paduano, kindly wrap up. Chairman Akop, I thought you will... Anyway. Now, Colonel Marcos, you produce the deponent. The names of the deponent. I will call Major Laraga, sir. After the, tatawagan ko kagad. Ayun, si General Torre. At the same time, the deponent doon sa sa bahay ni Espinosa. Opo, sir. Tatanong ko po kay Major Laraga kagad. General Torre, kindly check, please. Yes, sir. I'm Kindly already wrap up, talking to Congressman the Paduano. regional chief, sir. We are asking for the deponent and the applicant, sir. And you produce, Attorney Colonel Marcos, the names of that lawyers within the day. Yes, If you sir. cannot produce those name of lawyers, Yes, sir. I we'll will, be posed to cite you in contempt. I will call my colleague, sir, para makakuha ko yung pangalan. Now, you're saying about the involvement of the jail guards, di ba? Kaya kumuha kayo ng search warrant doon sa kabila, sa Samar, instead of getting it in Leyte? Yes, sir. O now, dahil, ba't doon kayo kumuha ng search warrant? Why? Sa Samar, sir. Yeah. Ba't doon sa Samar, not in Leyte? Ganito po yan, sir. Si Major Laraga po, yung provincial officer ko, they are po the operating arm of different provinces. Pumunta po sa akin, sir, mag-apply po ako ng search warrant. Tinong applyan mo, ito sir, may input tayong ganito. O sige, i-apply mo ng search warrant. Kung i-approve ka ng judge, implement natin. Ngayon, sir, hindi man po lahat ng search warrant na ina-apply ng CIDG or ng provincial offices, ina-approve ng judge. Marami din pong dinideny. Ngayon, nataon, sir, si Major Laraga, pag-apply niyan, na-approve, in-implement po namin, sir.